Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Farmers Festival sa lungsod ng Batak nagsimula na. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Nalukatanan iti may kasangapulo kat lima a Farmers Festival iti syudad ti Batak iti Kalman Mayo 1. Iti panagbitlan ni Mayor Albert Chua nagyaman iso na kadagiti nagduduma nga ahensya iti gobyerno at tumultulong kadagiti manalon tapno makalungaw iti panagbiag na kang runa na ita panawan iti Kalugao. Dinakamat ni Chua iti panakitinulong iti Provincial Government of Ilocos Norte tapno maipayan tinayon a pagurnungan ti danom iti panawan iti panagtutudo ket mausar daytoy nga kakurang na malaksid iti daytoy nagyaman pa iso na iti nailya na gobyerno gaputa ita 2024 ket naikan iti LGU ti pondo nga agaro 200 million pesos para iti panakasemento dagiti farm to market roads. Imapila ti mayor kadagiti mannalon na suportahan da kuma dagiti proyekto kan programa iti gobyerno para kadakwada gaputa iso damat lang iti agbenepisyo lumalpas dagiti proyekto wenno adda dagiti maibunong. Ti Farmers Festival iti syudad ti Batak ket panang bigbig kadagiti mannalon kas iso dati kang runa namang manggad iti syudad kas may isa nga agricultural city ditoy Pagilian. Manipod diti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Dagupan, mga modernong makinarya gamit pansaka ipinamahagi ng Department of Agriculture sa mga magsasaka sa ika-4 na distrito ng Pangasinan. Narito si Verna Beltran para sa balita. Inawat na pigaran grupo na dumaralos yan ang lapod 4 distrito ria probinsya Pangasinan sunan duruman modernon makinarya padad pandalos ya inyiter ya Department of Agriculture. Kabyangan na grupo na itdan na ayuda at say Abante Babasit Farmers Jad Bali ya manawag Anoli Guantang Farmers ya Jad Bali ya Mangaldan makabagong magsasaka Irrigators Association Incorporated Tanbuyan Centro 1-2 Lobong San Jacinto Farmers Association Incorporated. Kaiba at saray naawat na apatiran grupo at duaran unit na hand tractors, taluran unit na 4-wheel tractors na ilaluan, ya makabayawas at gastos daran niya lapod mambabayar irerenta at traktor bawat ektarya. Gitma, jad abit lang impangiter na maknitarya na napatagay. So produksyon tan-ani daran niya lalo o dry season. Ginawa so distribusyon at provincial nursery, jad Bali Santa Barbara na inatindian ng Pangasinan Governor Ramon Gico III, 4th District Congressman Christopher De Venecia, tan former Speaker Joe De Venecia Jr. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Verna Beltran para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Verna Beltran mula sa Dagupan. Dumako naman tayo sa Agoo. Bagong Battalion Commander ng 103rd La Union Ready Reserve Infantry Battalion itinalaga sa pwesto. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Glenda Sarak. Naipatugaw ni Lieutenant Colonel Francisco Emmanuel Ortega III kas Acting Battalion Commander to 103rd La Union Ready Reserve Infantry Battalion. Sinuktan ni Lieutenant Colonel Ortega III, ititermino ni Colonel Ramon Laudani siya asigod nga Acting Battalion Commander. Na ang iti change of command ceremony iti La Union Convention Center, Sevilla, San Fernando City, La Union. Nagserbi kas presiding officer iti seremonya ni Major General Romulo Manuel Jr., Commander ti Reserve Command Philippine Army. Timabun
Puno pa iti seremonya kas espesyal sa nga ili ni General Romeo Browner Jr., Chief of Staff ti Armed Forces of the Philippines. Iti mensahe ni Major General Romulo Jr., impanamnaman na ti 100% a suporta dagiti senior officers ken ni Lieutenant Colonel Ortega III. Inyab kasmat ni Lieutenant Colonel Ortega III, ti panagyaman na kadagiti amin at dimaray itinapnuan kaipapanan a seremonya. Manipod aggo la Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. 3 barangay sa Eastern Samar, isa sa ilalim sa Lupong Taga Pamayapa Incentives Award o LTIA, Regional Assessment ng Department of the Interior and Local Government sa Region 8. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Tulong ang mga barangayan probinsyan sinirangan Samar at nagpapailarom in Lupong Taga Pamayapa Incentives Award o Latea Regional Level Assessment. Ang Department of the Interior and Local Government DILGA titon Biyernes, Mayo 3. Isa na din hiadton barangay Kanabo ng siyadahan Borongan nga nominadohan component city category ang Latea o barangay Sulangan habungtuhan Kiwan para ton first o third class municipalities nga category ngan barangay Kamantang habungtuhan kan Avid han 4th o 6th class municipalities nga kategorya. Basikan Borongan City Local Government Operations Officer Mrs. Florita Balato Mocoro nga tuyuhan niya nga tuig nga Latea validation nga labot pan pagpilan outstanding nga mga lupon in makapagbugna liwating mga estratehiya aber mas magtikaupay pa adton performance ang mga ini ngan maka-inspire ha iba pa nga mga lupon nga mag-level up liwat adton performance. Tika nga syudadhan Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Pumunta naman tayo sa Sogod, kauna-unahang WASH Summit inilunsad sa Eastern Visayas. Pakinggan natin si Dalia Orit para sa kabuuang ulat. Malampusong gilusat sa DOH Eastern Visayas ang unang Water, Sanitation and Hygiene o WASH Summit sa rehiyon ni aging adlaw sa Dakbayan sa Tacloban. Sa kinatibukan ang katuyuan sa mga activity o ang pagpaligon sa pagpatuman sa mga polisiyo o pagpauswag sa mga kahibalo sa mga local government units sa pagtubag sa mga hagit kalabot sa WASH panahon sa kalamidad. Kinigitambungan sa mga miyembro sa Sangguniang Bayan on Health, Municipal Health Officers, Sanitary Inspectors o guban LGU representatives gikan sa laing-laing dapit sa Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Samar ug Southern Leyte. Laing highlight ng awarding ceremony isip pag-ila sa kakugi sa mga LGU partners ug stakeholders nga malampusong nagtudlo sa local drinking water quality monitoring committees o gisundan kini sa ceremonial turnover sa water testing equipment sa matag probinsya ug ang panagtapok human sa ceremonial signing of pledge of commitment nga gihimo sa tanang partisipante. Ang WASH Summit gipanguluhan ni Regional Director Dr. Exoperia Sabaldirino, OIC Assistant Regional Director Dr. Jean Ergaro ug ang mga nagkadaiyang program managers. Nitambong sab sa maong WASH Summit ang mga resource speaker gikan sa Department of Health Central Office, Supervising HPO Engineer Maria Anarna o gikan sa DILG Regional Office 8 ug uban pang ahensya sa gobyerno. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, kini si Dalia Urit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dalia Orit mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Mega Job Fair sa Cagayan de Oro, dinagsa ng mga aplikante para sa mahigit 6,000 available na trabaho. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro.
Gidagsa sa mga job seekers sa Cagayan de Oro ug sa kasikbit nga lalawigan ang ipahigayon kagahapon nga mega job fair dinhi sa Cagayan de Oro kagahapon ug 85 ka mga aplikante ang hired on the spot. 6,763 ang jobs available sa Tibok Region 10. Sa nasampit nga kidaganon, halos 6,000 ang para sa local employment samtang uban usab ang para sa abroad base kini sa verified overseas jobs gikan sa 12 ka mga DMW licensed and accredited recruitment agencies. Kadaghanan sa mga gilinyahan nga mga bakanting trabaho maong alang sa mga production workers, construction workers, customer service representatives ug service crew. Adunay mga nag-apply usab alang sa gawas sa nasod sama sa care assistants, teaching assistants, welders, registered nurses, cleaners, mga manikurista, waiter ug waitress. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Iligan, batas sa pagbabawal sa child marriage pinapaigting sa pamagitan ng isinagawang forum sa Iligan City. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Naghimog usa ka forum alang sa pagpalig-on sa balaod sa pagdili sa child marriage o ang Republic Act No. 11596 niadtong Abril 23 sa Gohol sa Iligan City. Gipangunahan kini sa Philippine Commission on Women o PCW sa pakigtambayayong sa Oxfam Pilipinas, LGU Iligan City, mga ahensya sa gobyerno ug uban pang stakeholders sa Lanao del Norte. Sa pakiginabi sa RP1 Iligan kay PCW OIC Attorney Kayan Magundaya Borlado, nihingon siya nga usa kini sa mga advokasya sa PCW nga lugwayan ug pakusgan pa ang kampanya bahin sa anti-child marriage law sa nasod. Ginadasig usab ni Iligan City Mayor Frederick Xiao ang suporta sa PCW, Oxfam Pilipinas ug mga ahensya sa gobyerno nga tapuson ang child marriage pinaagi sa pakigtambayayong sa mga punuan nga ehekutibo ug magbabalaod. Samtang misaad usab sa ilang suporta ang nagkalain-laing ahensya sa gobyerno ug ulama sa pagpatuman sa maong balaod aron mapanalipdan ang katungod ug kaayuhan sa mga kabatan-unan. Ang Republic Act No. 11596 o Anti-Child Marriage Law gipirmahan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte niadtong December 10, 2021 nga gipagawas niadtong January 6, 2022. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.